hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Dati, ang minimum na gastos namin ay 500 ay naging 1,500 na ngayon. Kalukuhan yun, no? Kalukuhan yun na kapag pag binasura natin yung all the regulation law, malaki yung epekto sa budget. But magkano ba yung collection natin? Yung collection na kinukuha ng gobyerno galing din sa consumer. Wala, hindi ako pinakinggan, talaga idinimulis. At ito na, no? Ito nang patunay, nagsisimula na yung kalsada na yan papunta sa airport at susunod niyan, tatabunan na ng lagat na to. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV.
Oras po natin, 6 minutes after 7 p.m. Magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao. Good evening Metro at Mega Manila. Saan mang sulok ho man kayo naaabot ng aming tinig. Kahapon po ipinagdiwang natin ang araw ng mga manggagawa. May 1, Mayo 1, Labor Day. Diba, marami to ho tayong nakita sa kalsada, maging sa ating mga social media account. At of course, napapakinggan ninyo sa radyo at napapanood sa telebisyon. Diba? Iba't ibang mga programa, bit-bit ang mga panawagan, yung mga manggagawa ho natin mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Lumabas, diba, sa kalsada upang iparinig ang kanilang mga hinaing at mga mensahe na pagkilala para sa mga Pilipinong patuloy sa pagtatrabaho araw-araw. Pero of course, pagkatapos ng mga speech at mga pagbati, meron ho tayong katanungan sa ating isipan. Ano ba talaga ang kailangan ng ating mga manggagawang Pilipino? Hindi lang ba holiday? Hindi lang ba dagdag sahod? O baka may mas malalim pa rito? Siyempre, nariyan ho ang mas maayos na buhay, mas makataong trabaho, at siguro mas malinaw na kinabukasan. Nagbabalik ko ang programang nakikinig sa kwento at buhay ng mga manggagawang Pilipino. Programang sumisilip sa buhay sa likod ng bawat hanap buhay. Welcome po sa programang Hanap Buhay Diaries. Ako po ang inyong makakasama ngayong gabi. Ito po si Kyle Bulias. At katulad nga ng binanggit ko kanina, pag-uusapan natin ngayong gabi yung Labor Day, di ba? Hindi lang bilang isang selebrasyon, hindi lang bilang isang holiday para sa ating mga o sa ilan sa inyong mga manggagawa, kundi bilang paalala kung ano ba yung mga dapat baguhin, at the same time ano nga ba yung isinisigaw ng ating mga kasamahang manggagawa. Simulan natin of course dun sa pinaka-practical na usapin. I'm sure naririnig nyo to matagal na. Diba? Kung hindi man sa social media, nakikita natin yung ating mga kasamahan na nagsasagawa ng mga pagkilos. Kahit hindi Labor Day, kasama ito sa kanilang isinisigaw. Ito yung usapin tungkol sa sahod. Diba? Sa panahon kasi ngayon, lahat tumaas. Diba? Tumaas ang presyo ng langis, tumaas ang presyo ng bigas, gayon din yung iba pang mga pangunahing bilihin, pati yung ating mga utilities, yung ating bill sa kuryente at tubig. Parang linggo-linggo lagi tayo nakakabalita na tumataas yung ating mga gastusin. Pero ano yung hindi tumaas? Yung ating sahod ng ating mga manggagawa. Ayan. Kaya ang madalas nating naririnig na katanungan, sapat pa ba ang minimum wage sa panahon ngayon? Diba? Sa papel may minimum wage, pero sa totoong buhay iba ang usapan. Kapag ibinawas na rin sa ating sahod yung ating Google para sa ating pamasahe, yung ating gastusin para sa pagkain, gayon din yung mga bayarin, diba? Bahay, at karamihan siguro sa inyo may mga sinusuportahang mahal sa buhay, maging ang kanilang pamilya o yung mga secondary family natin. Kapag naibawas na nating lahat yan, madalas wala na talagang natitira para sa atin, di ba? Hindi na tayo nakakapaglaan para sa ating savings, personal savings.
walang natitira para sa ating mga sarili. So hindi ito usapin ng luho. Hindi ito tungkol sa doon sa gusto mong may magastos, diba? Ang pinag-uusapan natin dito ay basic needs. Diba? Paano ka makakapag-ipon? Paano tayo makakapagplano ng ating future? Paano pa natin matutulungan yung ating mga mahal sa buhay kung sapat lang yung ating sahod para makatawid, 'di ba, sa loob ng isang linggo, para may nakakain tayo sa araw-araw, may pamasahe tayo papasok ng ating trabaho. Enough lang siya para hindi tayo maging absent or malate sa ating work. At syempre, dahil nga hindi tayo absent, makakapasok tayo sa buong 5 araw o 6 na araw sa loob ng isang linggo. Just enough para sumahod muli tayo sa susunod na sweldo na magagamit naman natin para again maulit yung cycle, di ba? Kumbaga, hindi tayo kumikita, hindi tayo nabubuhay, tayo ay nagsusurvive lamang. Kaya kapag sinabi ng mga manggagawa na gusto nila ng mas mataas na sahod, hindi yun basta nagrereklamo. Diba? Madalas yun ay simpleng hiling lang na mabuhay ng mas maayos. Hindi lang basta makaraos, kundi mabuhay ng may kapanatagan. Diba? May nararamdaman tayong security. Bago ka pa man makarating sa trabaho, minsan, diba, ramdam na agad natin yung pagod. Una na dyan yung pagko-commute kasi alam naman natin ang kasalukuyang sitwasyon ng ating public transport system. Dito sa Metro Manila, normal na. Normal na yung parang 2 hours na biyahe, depende kung saan ka manggagaling. Minsan, tatawid ka lang ng syudad pero grabe yung oras ng biyahe mo. Minsan, mas matagal pa kapag rush hour, diba? Yung mga sabay-sabay ang uwian. And may mga kababayan tayo na sa Metro Manila nagtatrabaho pero nakatira sila, namamalagi sila sa mga karatig na lalawigan. For example, sa Laguna or Cavite or sa Rizal. Kasi syempre, mahal din ang cost of living dito sa Metro Manila. So mas pipiliin na lang nilang mag-commute, 'di ba, para makatipid kasi ano ba naman yung konting hirap sa pagko-commute kaysa naman mabawasan ng malaki-laki yung sahod mo dahil mapupunta lang ito sa pangungupahan. Diba, gigising tayo ng napakaaga, pipila sa terminal, makikipagsiksikan sa tren o sa jeep. Naghahabol tayo ng mga sasakyan, tapos pagdating mo ng opisina, hulas ka na. Ubos na agad yung energy mo para sa buong araw. Siyempre, magtatrabaho ka ng 8 oras, 9 na oras o minsan higit pa. At pag-uwi mo, uulitin mo lang lahat ng ginawa mo noong umaga. Makikipagsapalaran ka ulit sa kalsada. May mga manggagawa na I'm sure siguro karamihan sa nakikinig sa atin ngayong gabi, mas mahaba pa yung itinatagal nila sa biyahe kaysa yung oras na nailalaan nila para sa kanilang mga sarili. At ang pinakamahirap kasi doon, yung oras na ginugugol natin sa pagko-commute, yung pagod na nararanasan natin sa kalsada, papasok sa ating trabaho at pauwi sa ating mga tahanan. Hindi naman yun bayad. Diba? Hindi yan kasama sa payslip. Hindi yan bahagi ng yung overtime. Pero araw-araw natin itong binabayaran, diba? Sa pamamagitan ng oras, ng lakas, minsan pati ang ating kalusugan. Kaya yung usapin, no, yung kahilingan ng ating mga manggagawa tungkol sa pagdating sa sahod, hindi lang naman salary talaga yung kanilang hiling, di ba? Tungkol din ito sa transportasyon. At dahil nga kung ang simpleng pagpasok sa trabaho napakahirap na. Mas lalong nagiging mabigat yung buong sistema para sa panig, di ba, ng mga ordinaryong mga mamamayan.
Magbabalik ho ang ating programa, no? Makalipas lamang po ang ating ilang mga paalala. Ipagpapatuloy ho natin ang ating diskusyon tungkol sa panawagan ng ating mga manggagawa kahit na lumipas na ang Labor Day kahapon. Pilipinas ang ating oras, alas 7:16 ng gabi. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Pilipinas, alas 7:20 na ho ng magandang gabi. Pinag-uusapan ho natin ano ba yung tunay na panawagan ng ating mga manggagawa. Ito ba ay tungkol lang sa pagtataas lang basta ng kanilang mga sahod? Ngayon, hindi na lamang ho ang mga opisina at pabrika ang muka ng trabaho. Marami ring mga Pilipino ang nasa tinatawag na natin ngayon na gig economy. Kabilang ho dito yung ating mga delivery rider, mga freelancer, mga virtual assistant, online sellers at mga project-based workers. Diba, moderno na ho ang ating setup, flexible na rin ang oras kahit papano. At para sa iba, mas nagbukas ito ng mas marami at magagandang oportunidad. Pero yung mga ganitong uri ng hanap buhay may kaakibat din na negative side, ika nga. Ibig sabihin, kung wala ho silang booking, walang kliyente, wala rin silang kikitain. At kapag nagkasakit, of course, sariling gastos kasi wala
wala silang mga pinanghahawakang benepisyo. Kapag nawalan sila ng kliyente, wala rin kasi kasiguraduhan kung kailan ulit sila magkakaroon ng sahod. Meron silang trabaho pero wala doon yung minsan lang naman, hindi naman parate pero minsan wala silang na pinanghahawakang seguridad. Diba? Dito pumapasok yung isang napakahalagang tanong. Paano ba natin mabibigyan ng proteksyon yung ating mga manggagawa na hindi pasok doon sa tradisyonal na setup ng paghahanap buhay? Diba? Hindi naman kasi porket ikaw ay freelancer o rider, wala ka ng karapatan na magkaroon ng benepisyo, ng proteksyon mula sa pamahalaan at sa batas at maayos na working condition. Diba? Sa pagkilala natin sa Labor Day, dapat sinasama natin sila dahil pantay-pantay ho tayo na mga manggagawa. Ngayon, balikan natin yung tanong natin kanina. Ano ba yung tunay na kahilingan ng ating mga manggagawa? Diba, kapag naririnig kasi natin yung Labor Day, madalas ang naiisip, holiday. Diba? Lalo ngayon, tumapat sa Biyernes. So, May 1, long weekend. Diba? Day off, sale, yan. Ganyan yung mga kalimitang pumapasok sa ating isipan. Pero, para sa mas maraming manggagawa, lalo doon sa mga tinatawag nating nasa laylayan o nasa manggagawang uri, mas malalim ang ibig sabihin ng Labor Day. Hindi lang ito tungkol sa isang buong araw na kinikilala natin sila. Tungkol ito doon sa araw-araw na realidad ng kanilang o ng ating pakikipagsapalaran sa buhay. Diba? Kabilang nga dyan, yung katulad nung halimbawa ko kanina, yung empleyado na kung hindi man sapat lang yung sahod, minsan kinakapos pa kahit naman perfect attendance sila sa kanilang trabaho. Diba? Kasama ho dyan yung mga magulang na halos hindi na nila nasasabayan yung paglaki ng kanilang mga anak kasi kailangan nilang gumugol ng mas mahabang oras sa kanilang pagtatrabaho. Dagdag mo pa dyan yung hirap sa pagko-commute. At of course, kasama din dyan yung ating mga nasa gig economy, mga ating mga kasamahang freelancer na wala rin kasiguraduhan kung may kikitain pa sila bukas, diba? Ang hiling naman nila hindi naman sobra, diba? Hindi marangyang buhay ang gusto ng mga yan. Ang gusto nila magkaroon ng freedom sa kanilang oras, diba? Respeto sa kanilang oras, sa pagod at sa kanilang dignidad, diba? Sa pagtatrabaho. Siguro yun ang tunay na diwa ng Labor Day, diba? Hindi lang siya basta isang selebrasyon, kundi isa itong paalaala sa atin sa mga kababayan natin. Hindi naman siguro sa walang pakialam, pero siguro walang ideya. Diba? Hindi pa sila ganon ka natatapik ng realidad ng buhay o sa mga taong curious, bakit nga ba sila nasa kalsada? O bakit ba may mga ganitong panawagan? Diba? Paalala na marami pang kailangang ayusin. So sa lahat ho ng ating mga manggagawang Pilipino, saan man kayo naroroon, sa opisina man, sa ospital, o sa kalsada, sa mga sakahan, o sa bahay, mga naka-work from home, saan man ho kayong industriya nabibilang, maraming salamat po sa inyong sipag at pagsasakripisyo. Diba? Sana ho sa Labor Day, hindi lang manatili na ito ay araw lang ng puro mga pagbati, di ba? Puro post ng mga Happy Labor Day, mga long messages tungkol sa pagkilala sa ating mga manggagawa at of course sa ating mga opisyal sa pamahalaan. Hindi lang ho greetings ang hinihingi nila sa inyo. Kailangan ho natin ng mas seryosong pagtingin sa tunay na kalagayan ng ating mga manggagawa.
kailangan natin ng konkretong aksyon. Dahil sa huli, ang paghahanap buhay ho, hindi ho yan tungkol lang sa kita. Diba? Tungkol ito sa kalidad ng buhay na nais maranasan ng mga ordinaryong Pilipino. Diba? Hindi naman lahat yan gusto ng marangyang pamumuhay. Minsan gusto lang nila na sakto lang, 'di ba? May time para sa trabaho, may time sila para sa kanilang mga mahal sa buhay. May time at afford nila ang magkaroon ng hobby, 'di ba? Kasi hindi naman pwedeng puro katrabaho. Mauubos ka kahit pa gaano kagaan siguro yung hanap buhay mo. Kung yun at yun lang yung ginagawa mo. Parang bumibilis yung oras, 'di ba? Pag ganun. So kailangan ang gusto ng mga yan nakakaagapay sila, 'di ba, sa presyo ng mga bilihin. Hindi sila naghihikahos, hindi parang nagsusurvive na lamang. At hindi tayo one hospital emergency away mula sa kahirapan. At yan na ho ang kabuuan ng ating talakayan dito sa ating programang Hanap Buhay Diaries. Programang nakikinig at sa mga kwento at buhay ng ating mga manggagawang Pilipino at sumisilip tayo sa buhay sa likod ng bawat hanap buhay. And isang magandang gabi muna sa ating mga tambay sa ating YouTube Live via DZRH News Television. Yan, mag-subscribe ho kayo sa aming YouTube channel. Magandang gabi kay Teresita Atienza. Ayan, ang kwento niya, budget daw ng kanyang sweldo ng kanyang hobby ay basic needs na lamang ng kanilang pamilya. Diba? So, ayan, good for sa inyong family, nagkaroon ng promotion. So, ngayon, nakapag-i-invest sila sa kanilang family business. Good evening kay Hanzala Bangkola Tarambisa. Gayon din kay Trisan Wyatt Gulay, magandang gabi. Salvacion Escobar. At magandang gabi kay Jet Ramos. Kay Jericho Ferrer. Of course, hello din kina Mama at Papa dyan sa Laguna. Magandang gabi din kay Lay Pujeda, dyan naman sa Dasmariñas. At dyan ho sa mga kababayan natin sa Bicol Region. Ingat-ingat ho, kanina hong hapon nagkaroon ng nag-alboroto ho ang Bulkang Mayon. Wala pa tayong update sa kasalukuyan kung tumigil na ba sa pagbubuga ng uson o pyroclastic yung PDC na tinatawag na nagresulta ito sa rock falls at ash fall. Mamaya ho antabayan natin ng update tungkol dyan. Pero sa kasalukuyan binabalot na ho ng makakapal na abo yung ilang region dyan ho sa iba't ibang bahagi ng Bicol, especially dyan sa Ginubatan, Albay. Napakakapal ho ng usok. So sa mga kababayan natin na hindi naman o wala namang business para lumabas, manatili po muna kayo sa inyong mga tahanan at antabayanan ang anunsyo ng inyong mga lokal na pamahalaan. At kung kayo man ay nasa labas, magawan sana natin ang paraan na makapagsuot ho ng face mask. At napakadelikado ho sa kalusugan kapag nakalanghap ho tayo ng mga particles. Yung makapal na usok mula ho sa Bulkang Mayon. In the meantime, ako po muli si Kyle Bulias. Susunod ho ang programang Lunas. Kasama niyo po dyan si Miss Elanie Bensal. Papaalam na ho kami. Pilipinas ang ating oras. Eksakto yung punto, 7:30 ng gabi. Tambalang